It isn't that they don't accept defeat. They are attacking the majority. Diba? It gives them a reason to attack the majority. And why do they have to do that? Because even as we speak, 2028 approaches. They know they are unpopular. This administration knows it is unpopular. Hello, negative 15. Anong sagot ni anti-nuclear doon sa negative 15? Nakikita naman ng mga tao yung ginagawa ni Pangulo kay Senator Jinggoy. Dahil maliwanag dito ang karapatan ni Senator Jinggoy pagdating sa kanyang kaso, dahil may karapatan siya sana mag-file ng MR. Ang kaso hindi pa nga, hindi siya binigyan ng pagkakataon na yon. So, again, mukhang may hinahabol na deadline. Yun, sabi ni J. Fox, kung pwede palang pumasok sa bahay na walang warrant, dapat ang pasukin nila ay yung nakatanggap ng maleta. Speaking of that, and thank you kay, sino ba yung nagpadala? Kay Don't Dream It's Over, kay Jelly Biscuit, at kay Jelly Biscuit. Okay. Speaking of maleta, well not maleta, speaking of pasukin ng bahay, pagdating naman kay Senator Bato, nandun po sa labas ng kanyang bahay ay ilan mga pulis at tila nagbabantay. Ayan. Ewan ko kung bakit umaasa sila na nandun si Senator Bato. Bukod pa dyan, pinasok o nilooban ng bahay ang ilang mga kaibigan at close associates ni Senator Bato. Bakit? Baka daw nandun nagtatago at wala silang dalang warrant. Ang sabi nila, di daw kailangan. Later on, merong humirit. Anong hindi kailangan? May warrant sila. Ang pinapakita, yung warrant ng ICC. Diyos ko, ang gulo na ng mundo natin. Parang nakakapagtaka. Although we've seen this with other presidents before, bumalik na sila sa dating gawi na gagawin muna nila yung akto, legal man o hindi, at bahala na kayo na maghabol ng kaso sa kanila. And sometimes, diba, as we have all noted, minsan, the judicial system will not move as quickly as we want them to. And sometimes, dahil dun sa sa haba at kabagalan ng proseso, ay mayroong mga pagkakataon na naaapektuhan na ang ating mga karapatan. Tulad nitong kay Senator Bato, ano yung purpose hanggang ngayon? Hindi pa rin sasagot with any level of acceptance sa publiko kung anong ginagawa ng NBI na attempting na pumasok sa Senate. Bukod pa dyan, bakit may big deal? Gusto nilang arestuhin ang mga taga-OSA supposedly for firing a warning shot. Darling, naintindihan niyo ba ang konsepto ng warning? So, kanina, guest natin, ang how do you call this? Intelligent, perceptive, at analytical na si Prof. Malutikya. Ang sabi niya, this is now the legislature, the Senate now is under attack. Ang mga senador kinakasuhan. And for what? It isn't obviously about impeachment. It is now seriously and solely about the Blue Ribbon Committee. In fact, kaya sila nagmamadali. Baka i-convene ito. Kaya sila nagmamadali. Dahil ang mga deputy ng ang committee head ay si Senator Pia, isang magaling, matinik na abogado, at deputy ay Senator Jinggoy, surprise, at saka Senator Marcoleta. Bukod pa doon, nagpipresenta si Senator Marcoleta ng ebidensya dito sa Blue Ribbon Committee. At maraming mga pangalan na hindi dapat yata nilang gustong malabas ay lumalabas. Bukod pa dyan, mayroong mga magagaling na witnesses na nadidiscover si Senator Marcoleta kung kaya't katakataka naman. So now it is about Blue Ribbon. Pero balikan natin, bakit nga ba mayroong Blue Ribbon Committee inquiries? Bakit may mga pag-iimbestiga sa flood control? Hindi ba yung Pangulo mismo ang naglabas nito? At ito ang ginagamit nila para sabihin na, walang kinalaman si Presidente dyan. Excuse me. Kailan nilabas ni Pangulo? As early as 2024, alam na niya. By 2025, sige, isiniwalat niya, mid or early 2025.
Later on in 2025, may mga pangako pa siya, may maaaresto na daw, and so on. Pero in 2025, walang naaresto. Bakit? Ang mga pangalan na lumalabas ay puro mga kakampi niya. Mga pangalan na lumalabas, bukod pa dun sa mga isiniwalat ni Saldico, ay puro related or puro, kumbaga, this whole thing which was intended to make it look like the president was actually doing something has exploded all over the place. Sa madaling sabi, nagkakalat sila. Okay? And now they want to control the Senate. Of course, may bahagi pa rin dyan na it is an attempt para makontrol pa rin nila yung impeachment proceedings, not because mananalo sila, pero dahil ibababad nila sa masasamang in nag-ano na naman eh. Naka-live ako, wala na akong choice kung di maniwala na ito. Hindi lang po itong itong mga yung internet services, pero pati yung data dun sa telepono, pati yung mga phone calls nagkakaproblema din. So uulitin ko para dun sa mga na na nahihirapan kaming makita ng dire-diretso. Nagkakaroon talaga ng problema lately, lalong-lalo na pag nagla-live kami. Is this a coincidence? Maybe. Or it could be something more sinister. Maybe pa rin. Di na natin maisip kung ano. Gayon pa man. Noong panahon ni nung July 1982 ba ito? Tama ba ito? Sabi ni Vice President Emmanuel 1982, 1960. O tama. In July 1982, pauwi si dating Vice President Emmanuel Pelaez sa kanyang bahay. Na-ambush siya. Na-ambush si Brigadier General Tomas Karingal. Nagre-recover siya. Sabi tuloy ni Vice President Emmanuel Pelaez, nung binisita niya si General Karingal, "What is happening to our country, General?" At that time, July 1982, magulo sa Pilipinas. Kakalift lang ng martial law, si Marcos pa rin ang presidente, pero ang gulo-gulo ng bayan. Bukod sa one thing that we noticed, at that time, si President Ferdinand Marcos Sr., mahina na, kakasakit na, pinagdududahan na kung anong nangyayari sa kanya. At grabe ang taas ng krimen, malala ang political climate, pati yung rule of law, pinagtatakhan na, meron pa ba? Parang ganun ang panahon ngayon. Iisipin mo talaga what is happening to our country, what's happening in to our country general. Nakikita natin ngayon yung weaponization ng PNP and other law enforcement agencies. Sabi nga namin ni Ma'am Malu, parang martial law without the martial part. Meaning, wala yung military. Ang ginagamit, ang pulis at ang NBI. Anong ginagawa nila?
Ba ang nakikita natin, ito ay sa perception natin dahil nakikita natin online, nakikita natin sa mga mass media, ang ginagawa ng law enforcement agencies ay hindi na tama. Pero bahala na tayong maghabol. Dumudulog tayo sa hukuman, pero hindi natin ma-prevent, hindi natin mapigil yung mga paglalapastangan ng karapatan ng mga tao. Nakikita natin, Senator Bato, ang Senado, nagkakabarila na sa Senado. Ngayon, si Senator Jinggoy, biglang na-shortcut yung kanyang kaso. Ngayon, naririnig din natin sa mga nasa minorya. Patulad ni Senator Ping Lacson, stop flooding please. Tulad ni Senator Ping Lacson na sinasabing, at ni Senator Erwin Tulfo na sinasabing, mamaya yan, may mga warrant na yung mga yan. So, hindi na yan mag-hold yung kanilang, yung majority. Anong ibig sabihin nun? Alam nila yung outcome na ginagamit ang mga kaso para makakuha sila ng majority sa Senado for political purposes? So, yan ang tanong, di ba? Yan ngayon ang gusto natin malaman. Bakit hindi na sila nahihiya sa nahalatang halata na ang ginagawa nila na ang paggamit o pag-weaponize ng batas laban sa mga mamamayan. But wait it's not just the senators. Kinakasuhan din vloggers, kinakasuhan din or tinatakot mga associates or mga tao na related dun sa mga pina-persecute. And yes, I am using the term persecution. Kasi hindi na sila sumusunod sa batas. Nahuli pa ang kanilang NOEL. Nahuli pa ang kanilang charter change. Ngayon, nahihiya na silang aminin yun. Gayunpaman, hindi tayo mapapakampante until nasa 2028 na tayo at eleksyon na. Alam na natin kung sino ang hindi karapat-dapat na umupo. Tandaan po natin ang mga muka at mga pangalan ng mga nandyan sa minorya. Yung mga very conveniently nawawala kapag pinapasok ang Senado. Ang nakikita natin dito ay the failure of law and order. Not just on a local level. Ayan, may nagtatanong, kung illegal yung pagka-aresto, bakit tatanggapin ba ng ICC yan? Di ba tinanggap nila si PRD? Hindi naman legal yung pagka-aresto sa kanya. Dumaan ba sa hukuman yan? Napatunayan ba yung warrant? Na-determine ba kung ano ang karapatan ni PRD dito sa Pilipinas pag humaharap ng kaso sa ICC? Walang ganon. Basahin niyo yung Supreme Court decision dun sa denial ng TRO. Hindi pa raw entitled si Senator Bato kasi hindi pa daw dumadaan sa hukuman yung supposed arrest warrant. Gayon na nga sinasabi naman pala ng Korte Suprema, hindi pa napapatunayan yung warrant na yan, hindi pa nadadaan sa hukuman. Bakit ini-enforce ng NBI? Ang kanilang interpretasyon sa Supreme Court ruling ay wala namang hindi naman sinabing illegal yung warrant. Hindi rin sinabi na may bisa ang warrant. Yung gulo ba? Normally, ang administrasyon, ang gobyerno ang nag-e-enforce ng peace and order. Pero ngayon, ang gulo-gulo na. The lines are blurred. Who are the good guys? Who are the bad guys? Ang nakikita natin dito, the people who are supposed to enforce the law ay nagsasabing, sige, kung mali yung ginagawa namin, hablan nyo kami. Baliktad, di ba? You're supposed to uphold the law. You're supposed to uphold it. You're supposed to follow it. Bakit ganito ang nangyayari? Ngayong gabi, hindi ako magdududa kung mag-attempt sila na mag-serve ng warrant kay Senator Jinggoy. Wala rin akong duda na at the very least yung mga lawyers niya ay naghahanda na ng kanilang kaso laban
doon sa mga nag-a-attempt mag-serve ng warrant na yon, mag-motion to quash sila kung di ako nagkakamali. Kung hindi pa nila na-file. But in the meantime, again, we were talking about a lacuna, di ba? That's a void, a blank space. So, dito, mayroong tinatawag na lacuna. Mayroong blank space. In that period, when we are questioning a warrant, the warrant is supposed to be presumed valid. What is a presumption? Well, a presumption is, you can prove that it is wrong. But if it is unproven that it is wrong, hindi pinapatunayan na mali siya, it will stand. Ang ginagawa ng administrasyon na ito is they keep relying on presumptions. So, and they'll use these presumptions against us. Now, I am raising these issues. Not so that you will lose heart, but so that you will know how to fight it. So that you will recognize this long before it reaches your doorstep. What are the things a good citizen in this time of impending crisis should do? Number one, you know your rights. No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kung kayo ay kinukulong, walang warrant, you can demand for a copy of the warrant. But the police officer might be able to tell you na hindi naman namin kailangan yung warrant. But at the very least, they have to prove that it exists. Tell them why should you be trusted. Get your lawyer. Have a lawyer with you. Maybe have a lawyer on speed dial. Now, I don't think that everybody here watching is going to need one. But you can watch very carefully the events that continue to unfold in this country. That the people who stand up to protect the rights of others, the people who stand up for good governance, the people who speak out, somebody is trying to silence them. Somebody wants to prevent the return of better governance. Somebody wants to hold on to power. Some people want to evade accountability. Yes, evade accountability. One of the reasons that we believe that this administration refuses to leave is because should they step down, then the immunity of the president ceases. Their power ceases. And then they can be brought to account. And suddenly, this is a team of very strange bedfellows. The people who have come together in the Senate and who have chosen to stay together in the Senate, the Senate 13, they knew from the time that they moved into the majority or created this majority is that these things are going to happen or could happen. So what do? We continue to speak out against them. And no, I will not accept anybody saying puro kayo salita. Bakit nila tayo pinatatahimik kung hindi sila nasasaktan sa salita? Anong kinatatakutan nila? Is that outside of the Philippines malalaman, mabibisto itong maskara nila. Mabibisto yung tinatago nilang kabulukan. Yung kunwari, peace and order, kunwari sila yung pro-human rights, kunwari yung inaakusa nila sa dating administrasyon, sila pala ang gumagawa. And worse, sila yung nagnanakaw. Ito yung ina-avoid ko. Ito yung dapat nilalabanan natin, sabi ni Aini Kikuchi.
Gusto ko maniwala na makakayanan ng Brave 13 ng lahat, but honestly, worried na din ako sa galawan ng minority. Hindi nyo ba naiintindihan na kapag nilabanan na sila ng ganito, wala na silang choice but to stay together? Sa totoo lang, walang issue yung 13. They will stay together. This is a matter of survival for them. Hindi na sila makaka-move to the minority. Ang gusto na lang gawin sa kanila ay tumahimik. Pero too late na. There is no way na pag nag-move sila into the minority na may mapagbibigyan pa sila. Na sila gagamitin ang boto nila, but that's not gonna stop their cases. What makes you think that? So, yung mga ganito, again, time to think strategically. Unang-una, kung may mga duda kayo, may despair kayo, pwede ba? Huwag niyong ipakalat yan. Kasi this is the time that we all have to stand together. This is an administration that is oppressing its own people. Ayan. Okay, now, as far as impeachment goes, oo, hindi nyo kailangan ulit-ulitin yung tanong dito. Ang nakalagay sa impeachment, kailangan 2/3 vote of the members of the Senate. Kahit 10 ang tanggalin nila dyan sa majority, hindi pa rin sila makakakuha ng 16 votes. Hindi ko rin na ganito ha, yung mga nagsasabing nakakahiya ang Pinas. Excuse me, bakit kayo yung mahihiya? Nakakahiya ang leaders natin, yes. But they don't define us. They don't define our country. Diba? Bakit tayo mababahiran ng mga yan? Kaya nga tayo nagsasalita against them para hindi tayo kasali. Pwede ba, wag nyo kaming idamay. Huwag kayong mangdamay. Nakakahiya Pilipinas? Hindi. Nakakahiya ang administrasyong Marcos. Nakakahiya sila. Kailangan tumigil na sila sa mga ginagawa nila. Wala tayong kasalanan dito. Tapos sasabihin na nakakahiya ang Pilipinas. I am proud of my country. It's the leaders that I am ashamed of. Words have power. Di ba ilang beses na natin sinasabi yan? Words have power. Huwag niyong hiyain ng sarili ninyo. Do not put yourselves down. Stop saying only in the Philippines. Walang monopolyo ang Pilipinas sa korupsyon. Hindi sa atin lang nangyayari ito. Yun nga lang, nakakahiya ang liderato dito. Wala nang ang nagawang mabuti, gumagawa pa ng masama. Hindi. Sabi ni Innocent, hindi weak yan. Weak yan.
Pag weak yung leader, ang daming lideran. Bakit? Sumusunod ba si John Vic Remulla dun sa mga gusto ni BBM? Ang pumuprotekta kay John Vic Remulla, kuya niya. Oh, bakit ang daming nagsasarili? Nung time na mayroon tayong BBM, may FL pa, tapos may Martin Romualdez, lahat parang leaders in their own right. Oo, weak si BBM, tama yun. Dahil kung weak yung pinuno, ang daming mga naghahari-harian, nagka-create ng kanya-kanyang kingdom. Hindi ko naiintindihan yung katanungan mo, Gabriel. Yun bang nag-aakusa pwede panagutin sa batas kahit ano pa estado nila sa buhay? Hindi ko alam kung ano po yung sinasabi ninyo eh. Ano ba yung problema na yan? Ano yung factual background dyan? Okay. Ganito ha, merong iba sa atin ang kinakapitan nila yung mga maliliit na bagay, hindi natin dapat na pinapansin muna dahil may malaking laban eh. Ang malaking laban dito is Blue Ribbon. Yun. Makakaandar ba yan? Hindi. Kasi nanggugulo nga yung minority. Kapag na wala si Senator Jinggoy, sa tingin ninyo may mangingibabaw? Wala pa rin. Hindi sila makakakuha ng numbers to remove Senate President Alan Peter Cayetano. Pero walang magagawang trabaho. Walang you have equal sides eh. 'Di ba? So, gulo. At the very least, walang uusad. That's not a good thing for the country. But maybe it is something that will prevent greater harm from happening. Sabi ni Jovelyn, pinaliwanag ko talaga sa kanila dahil grabe ang politiko ngayon sa amin at iba yung nakaraang presidente. Ang dami gusto magbakasyon sana sa Pilipinas, buti na intindihan naman nila. Yan. Sabi ni Naj, ba't nakakahiya ang Pinas? Kasalanan natin, nakurakot ang mga leader natin. Sila yung nakakahiya, pati mga ibang lahi disappointed sa administrasyon na ito. Oo, tayo ba nagsabi sa kanila na magnakaw sila? Tayo ba yung nagsabing, pwede kang magnakaw? Hindi. Kung nakakahiya ang liderato natin, huwag niyong sabihin Pilipinas ang nakakahiya. Di tayo kasali dyan. Sabi ni Mo, hindi weak si MBB. Tamad siya. Ibang nag-iisip at ibang gumagalaw para sa kanya. May point ka dyan. May point ka dyan. Thank you, Miss Hazel. Sabi ni Leonard, ramdam na ramdam ko yung galit mo, attorney, sa mga nangyayari. Nakakagalit naman talaga, lalo na yung pagmumukha ni Natulfo Soto Lacson, Kiko at yung virus. Oh my gosh. Pero alam natin, ganito ha, there's always something good that comes out of anything bad. At ang something good na nakikita natin dito, may mga masizero sa susunod na eleksyon. Nasasabi ko sa inyo, ayan na naman. Sabi ni Marky Mark, how true na dapat nung Monday may lilipat daw na, oo. Hindi totoo yan. Ganito, okay, ito ilang ulit ko na rin sinabi. Every week mananakot yung minority. Oy, may mahuhuli sa inyo. Oy, may lilipat. Tapos i-expect nila. The reason sinasabi nila, oy may lilipat, oy may lilipat, oy may lilipat, para magmukhang fragile yung majority. Alam niyo, nakipag-away ako kanina dun sa AI. Kasi, hanapin ko ha, natawa ko. Pero inamin ng AI na mali sila. Kasi ang weird ng ginagamit eh.
Ang unang tanong ko is, what did the walkout reveal about what the minority senators are plotting? Ayan. Sabi nito, the key details revealed during the standoff are the minority prevented railroading. The minority blocked controversial votes. Critics suspected the rule change was designed to benefit senators currently in hiding or evading arrest warrants. Tapos exposing a fragile majority. Challenge ko yung AI. All of the foregoing are incorrect. The motion on that day was on the table in the Senate. On the table in the Senate was about whether or not the plenary could proceed to amend the rules despite the lack of committee report. Kasi ito ang lumalabas sa mainstream media ngayon. Ang mainstream media, sinasabi nila kaya nag-walk out ay dahil nire-railroad na may majority yung remote voting. Okay? Ang dami nilang excuses, pero that's not what happened. On the table was whether or not the Senate could take up the issue of remote voting because wala namang bill or resolution that was filed and what had been forwarded to the Committee on Rules was the motion. So, ang ginawa ni Senator Joel, dahil siya yung carry-over head ng Committee on Rules, binalik niya sa plenary because the rules, Rule 136 of the Senate Rules says that you can amend the rules at any time. So, hindi kailangan ng Senate ng hearing sa committee. Hindi ma-argue ng minority yan. Kaya sila nag-walk out. Kasi pagka nanalo yung majority, tatalakayin na yung remote voting and babaguhin lang ang rules. Now, dun sa mga resolutions before, yung proposal na makapag remote voting or participation si Sonny Trillanes at si Laila De Lima, ang gusto ng mga senador na nag-propose nun, halimbawa Kiko Pangilinan, ang gusto niya ay special o itong senador lang na ito pagbigyan natin na makapag-participate through internet. Ang prinopose ni Senator Marcoleta ay baguhin yung rules para kahit sino na may justifiable reasons ay participate remotely. O, balik tayo dun sa AI. So, challenge ko yung use of the term fragile majority. Sabi ko itong fragile majority term na ito, this is used by anti-Duterte aligned media. Yes, totoo daw yun. Sabi ng AI, oo nga. Ginagamit ng media yung term na fragile majority to send a message to make people believe na hindi matatag yun and that will justify the continued attacks of the minority on the majority to keep attempting to return or get back the Senate leadership. It isn't that they don't accept defeat. They are attacking the majority. It gives them a reason to attack the majority. And why do they have to do that? Because even as we speak, 2028 approaches. They know they are unpopular. This administration knows it is unpopular. Hello, negative 15. Anong sagot ni Antonio Claire doon sa negative 15?
nakikita naman ng mga tao yung ginagawa ni Pangulo. Di ba? Hindi. Sabi ni J. Carlo, hawak nila mainstream media. Hindi na po totoo yan. Bakit? Hindi na kumikita ang mainstream media because maraming ayaw nang manood sa kanila actively. Yung iba naman, yung iba ayaw manood dahil sa politika, yung iba ayaw manood kasi hindi na sila relevant. May Netflix na eh. Meron ng mga streaming media online. Di ba? Bibili ka pa ba ng TV? Kung meron ka ng internet, magagamit mo, gadget mo, yung phone mo, yung iPad mo, yung computer mo, that you will need anyway. That is already a common appliance in the households. Dahil nararamdaman ng mainstream media na nangangailangan sila ng more viewers, nangangailangan silang kantangkilikin sila, kiss of death kung isang panig na lang ang hawak nila. May mga ilang networks akong naririnig na naghahanap na sila ng mga DDS na iha-hire as talents. Kaya, this is what I need you to understand. Stop repeating self-defeating statements. Hawak nila media. Things change. Media ngayon nare-realize na nila, teka muna, malulugi sila kung hindi nila i-include ang isang malaking demographic. Pangalawa, kakahiya ang Pilipinas. Sino bang nagsabi una nun at ginaya naman? Di ba? Nakakahiya ang leaders. Tapos yung mga nagsasabi every week na, uy, may matatanggal si Alan Peter, uy, meron daw lilipat, ganyan. Bakit kayo naniniwala sa ganyan? Tingnan ninyo, kung may malalagas dun sa 13, it will not be voluntary on their parts. It will be because kinakasuhan sila. Kadiri naman yung mga ganyang salita. Pinanghihinaan ako ng loob, hawak nila ang lahat. Kung hawak nila ang lahat, bakit tayo nilalabanan? Kung mahina tayo, bakit nila tayo hinilalabanan? Why would they waste all of this effort kung mahina tayo? Di ko nagigets yan. Or siguro, meron na rin nagtotol sa atin kasi alam nila we're in a perpetual state of we can do this. Kahit inuubos. Sino umuubos sa Duterte Block? Paano nila tayo uubusin? Ang dami natin. Sabi ni Ralin, hindi ka DDS kung mahina ka. Diba? Ano ba sila? BBM lang sila. Admin lang sila, DDS tayo. Nung tumakbo si PRD, mayor siya. The only other position that he held was congressman. Pero ano nangyari? Sa dami natin, naipanalo natin ang isang mayor na iupo natin. And in spite of the attempts of his detractors to remove him from office, hindi nila nagawa kasi andun tayo. Ngayon kayo pang hihinaan ng loob. Ilang eleksyon na tinanong ninyo sa akin, paano yan hawak nila yung COMELEC? Nanalo ba sila? Hawak nila yung COMELEC noong 2016, nanalo ba sila? Hawak nila yung COMELEC all the way. Nanalo ba sila? Tapos, ganito yan if you are intent on feeling bad, okay lang. Pero hindi ka namin tatanggapin muna dito until you feel better.
Alam niyo kung bakit? Kasi nakakahawa yan. Ngayon, kung yun ang intention ninyo at gusto ninyong matalo yung panig namin, di ka DDS. Sabi ni Fluellen, pinaalala niya, si Andy Bautista nga ay kinakasuhan. Sabi ni Rolly, ibig sabihin lang, Pinklawan at Marcos ang tunay na nagpapahirap sa bayan dahil ayaw nilang wala ng kapangyarihan. Totoo yan. Hindi lang yun. Kapag sila ang hindi sumusunod sa batas, deadma. Pero kung ikaw ay isang Inday Sara, akusahan ka pa lang, guilty na. Sabi ni Rage Bait lang, too big to rig. Sabi ni Arnie, wow, BBM ka dati. Oh, kasama ko si VP Inday. May laban? Ha? May away tayo? BBM ka dati. Ano si VP Inday? Ha? Ano? Bakit ka nandito? Sabi ni Ma'am Gracia, haha, me too. Thank you kay Marky Mark at saka kay Jikoy. Sabi ni Wyman, si Zubiri sa Bukidnon nagdrama kasi last term na pala niya as senator. Magtaka tayo kung bakit hindi siya suportado ng kapwa Mindanaoan niyang sina Senator Bato and Go and only Muslim senator na si Robin. Ito yung nakakatawa eh. Di ba? Kunwari pa kayo, napakagaling, napakatalino, napakalinis. Kaya lang naman siya nasa minority dahil galit siya kay Alan Peter eh. Hindi niya kaya daw na oh, 'di ba? Unang-una abstain pa, kunwari neutral, kunwari walang panig. Ngayon, associate with the minority. Excuse me, sino nag-lead ng walkout? Associate ka with the minority diyan, kasali ka. Ka nang magkunwari. Sabi ni Chat, magkano na kaya nagastos ng admin na to sa pag-file ng cases sa mga Duterte at sa mga senador? Marami. Sabi ni Shiaris, ang nagsasabing BBM ka dati at least at pinakamagandang nagawa ng mga bumoto kay BBM na lamang magnanakaw. Kumalas sila ngunit ang mga kakamping kumampi na sa magnanakaw. Quote, sabi ni Lucky Sprite, Zubiri is chicken shit. Sorry to have to say it, I understand. Sabi ni Christopher Torno, panghinaan ng loob, sus, nasa tama tayo. At saka baduy ng kalaban at mas nakakatawang mga jokes natin. I love it. Kaya nasa pikon side ng kalaban. When it comes to bardagulan, sila ang nasa defensive. Correct. Sabi ni Naj, how ironic yung minority na solid daw sa past videos binabati nilang isa't isa na sangkot sa korupsyon ang
hirap i-justify na dapat silang suportahan kasi double standard sila, inconsistent. Totoo yan. Gagalit sila, di daw sumurul. Ribbon, bakit ba kahit nung ilang ayun, sabi ni MacTev, INC dating BBM, pero ngayon isinusukan na si BBM. Diba? Pero hindi nyo magagamit yung pagka-BBM. Hindi nyo yan magagamit. Oo, naging kalihim ako ng press sa Marcos administration. Umalis ako. Pero tulad nung nasa Senado si Senator Bato, kung sakasakaling may pagkakataon na naman na matulungan sila, tutulong tayo. Unang-una nung nasa Senado si Senator Bato at nanawagan si Kong Mike Defensor na pumunta doon sa Senado, maraming pumunta. Ako, pagka nangyari yan, sige, punta na lang ako. Kahit mag-count man lang yung katawan ko, yung nandun ako, mahalaga sa akin na makakontribute. Sabi ni El, sabi ni Leonard, nakakahiyang nilaban ko si BBM dati. Lahat tayo nabudol. Kaya ngayon, chance na natin siyang panagutin. Correct! Very good. I love it. Ano ba yan? Nung si BBM tumakbo, ano yun eh, parang bangon puri. Yung, ano bang tawag doon? Yung ma-reinstate sila. Ganun din ang ginagawa natin. Kamali tayo. So, kailangan maibalik natin yung dangal na nawala. Sabi ni Gino, nakakahiya talaga, feeling matalino pa ako sa history nung pinagtanggol kasi. Kaya nga itong mga to, akala nyo ba maiinsulto nyo kami by saying dati kang BBM? Ang operative word dyan, dati. Okay? Mas nakakahiya kung BBM ka pa rin ngayon. Sabi ni user, may video kumakalat na sabi ni Amy sa staff niya, kasalanan mo to, inapprove mo yung video na nilabas. O, so, anong ibig sabihin nun? What is it supposed to mean? Check natin, Di ko alam kung mahahanap ko, Wala akong nakikita. Saan po yun? Bakit parang tahimik si Cheese Escudero? Baka nililigawan. Guys, pag tahimik, may nililigawan na kagad. Umalis ba siya?
kinasuhan na siya ha, na-dismiss yung kaso ng law division ng COMELEC, aba ni-reinstate, tingin nyo magpapaano yon, magpapaligaw pa uli yun? Bakit worried kayo pag tahimik yung tao? Alam nyo, na-dismiss na nga yung kaso, ni-reinstate. Why would he think na hindi siya kakasuhan? Di ko gets yun yung part na yun. Ito yung tanong ko, yung Senate 13, sila na nga yung tumitindig, bakit nyo pinagdududahan? Sumusunod kayo dun sa comms ng kabila. Kaya nga sinasabi ng kabila parati, fragile majority kasi may tatawid dyan. 3 linggo na nilang sinasabi yan, walang tumatawid. And the only way they're going to win now, ang inaasahan na lang nila, kasi ilang beses na silang nag-try na magpatawid galing sa mayorya, ay nagre-depend na sila ngayon sa mga kinaso ni Boying, ni Sec Boying, ay ni OMB Boying. So, ano yung mali dun sa contents? Sabi ni user, may video nga, di yan fake news. So, nilabas ni Sen Aimee without double checking the contents. O sige, without double checking ano yung mali? Ano yung sinasabing mali? Bakit inuutusan niyo ko? Kasi sabihin niyo sa akin kung bakit mahalaga yung video na yun. Sabihin niyo muna sa akin. At bakit ikaw lang ang may alam nun? At bakit to? O, ayan. Tumatawa si Aimee. So, ano ngayon yung point? Grabe na, ang aksaya sa oras dito. O ngayon, ano yung point? Nakita ko na, walang point. Tumatawa si Aimee. So, ano yung problema? Sabi ni Mac Trev, may ikinakaso kay Senator Marcoleta na plunder. Pwede ba yung plunder ang donasyon? Yun na nga eh. Ang hindi ko maintindihan paano naging plunder donasyon. At hindi pa natin nakikita kung yan ay government fund. So paano naging plunder? Kaya yata chill na chill si Sen Marcoleta. Kasi biro yung ginagawa ni Aimee. O di ba kasalanan niya? Kasi kasalanan mo yun. Yung ganun. So, hindi ko nagigets na naaksayan pa talaga ng oras. Kailan po mapagdidesisyon na ng Supreme Court about kay Bato? Alam nyo, yung mga tanong tungkol sa kailan pagdating sa Supreme Court, mahirap po talagang sagutin yon. Normally, kapag en banc decision, pagmimitingan yun. Ang en banc nagmi-meet usually on Tuesdays. Pero hindi rin natin alam kung the next Tuesday, yun na po ang mapag-uusapan. So, your guess is as good as mine. Pero ang pinag-uusapan, hi kay Lady Amara, so kakalabas pa lang ng decision on the TRO. So magkakaroon pa yan ng mga exchanges of pleadings bago madesisyonan ng pinal yung merits of the case. Posible pa nga yan magkaroon ng oral arguments, although wala naman akong nakikita pang nagfa-file ng motion. Sabi ni Jean, masarap batukan ng gobyerno ngayon kasi ginagawang mahina ang utak ng Pinoy.
Anong remedy ng mga abogado ni Ronald Bato, ma'am, para matulungan siya sa mga pinaggagawa ni BBM? Sir, kasi kung alam ko yun, hindi ko pwedeng pagsabi. Ah, mayroong mga nagsasuggest ng iba-ibang mga remedies, hintayin na lang po natin kasi in some instances may mga nakakausap ko yung ibang lawyer, so I don't want to have to, baka may masabi ako dito na wala sa oras. Sabi ni Jitterbug, regardless of the video, the main point is that Senator Amy got the minority senators to admit on record that they are against CONAS, so sira ang plano nila. That is huge, yes. Kumbaga nabisto ng wala sa oras. Sabi ni Bom, dahil kasi hinuhuli nila at pinaghahanap na nila at pumapasok na sila sa bahay-bahay para hanapin siya. Galit na galit ang mga tao kay Zubiri sa Bukidnon, sabi ni Turok Makto. Nagpapatunay lang na hindi bobo ang mga tao. So ano ang mga pwede nating gawin para kay Senator Bato at saka para dun sa majority senators? Well, sa akin, ako magre-ready ako. Kung sakasakaling may manawagan na naman na kailangan tumungo wherever it is, tutungo ako doon. Alam niyo, sa totoo lang, natutuwa ako doon sa mga senador natin, yung mga nasa majority. Kasi when it came down to it, they were willing to literally uphold the law, literally protect Senator Bato's rights. Sabi ni Bong Javier, what will happen po sa Senate if 11, look, wag muna natin pangunahan ng sarili natin. Meron akong alam ko may mga plano sila na hindi pa pwedeng i-reveal sa ngayon. Pero, wag muna kayong don't get ahead of yourself. Now, let's say, maging 11 sila, regardless of how it happens. Maging 11 sila. Mamaintain pa rin yung Senate presidency, kung di ako nagkakamali. O, syempre, kasi pwede namang bumoto yung presiding. So, wala, hindi magbabago, pero magulo. Kasi nga, hati 11-11. Paano yun? Sabi ni Jumelski, may balita ka ba kay VP Inday? Quiet siya lately, kamusta na kaya siya? Last filing ng answer about impeachment tomorrow or Monday, mag-attend kaya siya? Number one, di siya mag-attend as far as I know. Hindi siya required, bakit siya pupunta? Quiet siya lately, kamusta na siya? Napansin ko na dito sa social media, parang pagkatahimik yung tao, either meron kang masamang ginagawa or may nangyari sa'yo. So, para sa akin, no news is good news. Maririnig natin if something bad has happened to any person. Nauuna talaga. Ang sabi nila, mas mabilis kapag masama yung balita. So,
Sabi ni Elsie, tingin ko ginawa ni Boying para ma-distract ang BRC flood. Hindi distract, para hindi talaga ma-take up at all. Meron silang iniiwasan. So, yung Blue Ribbon, tingnan nyo nga, sabi nga ni Prof. Malu, saan ka nakakita ng Blue Ribbon Committee hearing na naglabas ng partial report? Tapos, nilabas pa rin kahit kulang yung mga signatures. Ay, pinablish nila. Anong klase yun? So, para sa akin, may tinatago ang ganon. Happy na sila, itong mga to, okay na to, mag-report na tayo. Kasi okay na yung ganito lang karami yung mga napuntirya natin. May tinatago sila. At ang may tinatago, they will prevent something from being found out. That is why. Sabi ni November Lady, takot na takot sila sa flood control at maleta. Ang pagsisiwalat ng maleta ko. Sabi ni Ma'am Shiaris, hindi alam, guys, hindi naman bobo ang majority para walang plano. About si VP Inday Sara ay busy siya sa paglilibot sa buong remote areas ng ating bansa. Mag-follow po kayo sa page ng OVP, andun yung mga activities nila. Opo, at saka dun sa official Inday Sara Duterte page. Tama. Thank you very much, ma'am. Sabi ni Ma'am Marites, nag-beauty rest yun, unbothered sa impeachment. Totoo naman, kasi no matter what happens, they will not get the 16 votes. So, ang worst case scenario, pagdating sa impeachment ni VP Inday, ay yung bababa rin yung mga masasamang salita against her, yung mga akusasyon, yung mga ganyan, nagagamitin ng mga trolls para sa sa kampanya. O halimbawa, yung ginagawa nila, o si Lustay, alam niyo sa dalas ng paggamit nila, hindi na tayo affected. Dead man na. Keber, meron ba silang na-convince? Wala. Na-explain yung 125 million. Ang ginagawa nila, inuulit lang nila ng inuulit. Nilustay yung 125 million. Kaya lang, medyo nasusopla na yung mga trolls pag sinabi, pero yung 1.3 trillion na ginastos, asa na, hindi nyo ni-imbestigan. Di man lang kayo nagtatanong. Ilan ang bilyon? Nilabas na nga ni Saldico, mayroon na nga patunay eh. Pagkatapos, bulag-bulagan pa rin kayo. Sabi ni Ramil, tama ba sa SONA ang announcement ng CONAS sa need natin ipagpatuloy ang pagsuporta sa majority senators? Yes. Kasi isa pa yan, there will always still be that danger. Kasi kilala mo naman yung mga senador kahit magsabi sila, hindi kami magko-CONAS, maniwala naman tayo, sanay na sanay silang walang isang salita. Sabi ni Lampy Cooks, para po sa akin, hindi po sa may tinatago pero may malaking pinagtatakpan. Iba naman yun. Sabi ni RDG, di wala na pong impeachment, meron pa rin. Gagamitin ng mga prosecutors yung pagkakataon nga na ibabad sa publiko yung mga allegation nila laban kay VP and try to make it look like those are facts already. Don't forget that an impeachment is still one of the most watched political events. So gagamitin nila for negative publicity against the Vice President. Huwag tayong umasa na walang impeachment. Mangyayari yan. Mananalo si VP Inday. Pero ang cost niyan ay yung kadramahan na gagawin ng mga prosecutors. Bakit ang sungit ng boses ko? Naririnig niyo ba yung boses ko? Bakit parang ang sungit ko? Siguro, sino ba naman matutuwa sa administrasyon na ito? Who's that? Serb? Is that you? Akala ko si Serb.
Sabi ni Jenny, oo, nasayang na sila pagsisinungaling. Ano po mangyayari dun sa mga senators? Teka. Ang bilis eh, sandali ah. Nawala, sandali. Ano po mangyayari sa mga... Hala, posible po kaya na makapag-teleconferencing sa Senado? Posible, pero yun nga yung ayaw mangyari ng minority, kaya sila nanggugulo. Ay, ano po mangyayari dun sa mga senators na nag-walkout? Eh di babalik sila. Kasi kung hindi sila bumalik, eh may majority pa tayo so far, eh di ang daming mga ipapasa. Kasi quorum is determined by ilan ang dumating, di ba? Or correct me kung mali ako ha. Sabi ni Giovanni, kinakabahan ng admin kasi tag-ulan na naman, baka bumaha na naman ang buong Pilipinas, yari sila. At hindi na nila mabablame sa mga Duterte. Suki? Come here, Suk. People want to see you. Suki, come here. Ewan ko bakit hindi ka pa marunong magbukas yan. Come on up here. Suks. Baka makita niyo si Suki ngayon. Suki! Suki! Come here! Come. Suki! Come! Hi, my big baby girl. Wait. People want to see you. Hi! Everybody, Suki just...